Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mag-inang pinagmalupitan ng mga amo. Pagdating ng mag-inang Olivia at Enrique sa bahay na magiging amo nila ay excited na excited ang binata. Matutupad na kasi ang pangarap niyang makapag-aral sa kolehiyo sapagkat ito ang pinangako ng mag-asawang talindog sa kanyang ina. Pagpindot ni Aling Olivia sa doorbell ay naghintay lang sila ng ilang segundo bago bumukas ang gate. Mula sa maliit na gate na yon ay iniluwa ang matabang ginang na medyo nangungulubot na ang balat. Magandang hapon po, Ma'am Rosemary. Magandang hapon po sa inyo. Kayo't ang mag-ina yan. Buti at maaga-aga kayong dumating. Pumasok na kayo dali. Sumunod kayo sa akin. Pakikandado na lang ang gate, ha? Natutuwa ang mag-ina na magkasunurang pumasok. Si Enrique na ang naglock ng gate bago patakbong sumunod sa kanyang ina na nakasunod naman sa kanilang amo. Pagkadaka ay huminto sila sa malaking sala at nang uupo na ang mag-ina ay pinigilan sila ni Ginang Rosemary. Huwag na kayong umupo. Sumunod na kayo sa akin. May ipagagawa ko sa iyo, Olivia. Ikaw naman anak. Enrique, dali mo na sa magiging kwarto nyo ang gamit nyo. Sige po. O siya, sige. Paspas na. Tara. Sumunod kaagad ang mag-ina sa kanilang amo nilang babae na naglakad papunta sa bandang kusina. Pagkatapos ay huminto sila sa tapat ng isang nilulumang pinto. Dito ang kwarto nyo. Kayo na ang bahalang mag-ayos dyan, ha? Olivia, ibigay mo na kay Enrique ang bag mo. Pagkabot nga ni Olivia ng bag sa kanyang anak, ay sabay na silang naglakad papunta sa likod ng bahay. Naiwan ang binatilyo sa tapat ng nilulumang pintuan, hawak ang dalawang malalaking bag. Nang mawala na sa paningin niya ang ina at amo, ay binuksan niya kaagad ang nasabing silid. Napatakip ilong siya matapos umalingasaw ang hindi kanais-nais na amoy mula sa loob nito. Parang bodega na to kung tutuusin. Puno ng mga lumang karton. Malikabok at mainit din na halatang hindi pa nalilinis. Napaungot ang binatilyo habang iginagala ang tingin sa palibot ng makalat at amoy kulob na silid. Matapos siyang mailapag sa sahig ang mga bag, ay saka siya napakamot ng ulo bago magsalita na parang kinakausap ang sarili. Dito talaga kami matutulog? Akala ko naman, linis na. Kami pa siguro paglilinisin. Ay, sa bagay, naiintindihan ko naman dahil matatandaan na yung amo namin ni nanay. Kaya wala na silang kakaya makapaglinis. Pero sana man lang may kutsyon pati electric pan. Iniwan niya muna ang dalawang bag saka lumabas ng silid dahil hindi na niya matiis ang init at ng kulob ng amoy. Hinanap niya ang daan papunta sa likod bahay hanggang sa marinig niya ang boses ng ina at ni Ginang Rosemary pati ang asawa nitong si Ginoong Dominic na doble ang taba sa kanya. Naka-wheelchair na nga lang ang Ginoo dahil medyo hirap na to sa paglalakad dala ng pagkaubis. Hindi siya lumabas at lumapit sa tatlo. Mula sa pintuan ng likod bahay ay nakinig lang siya sa usapan ng mas nakatatanda habang may kung ano silang sinusunog sa lumang steel drum na kinakalawag na rin. Ma'am, sir, matanong ko lang kung kaninong mga gamit tong pinasusunog niyo sa akin. Nagkatingin na mag-asawa bago tumugon ang matandang babae. Mga gamit yan nung pinalitan mo. Sinabi rin naman niya na sunugin na lang muna namin. Lumang-luma na rin at nakakaya kung ipamimigay ko naman sa iyo, di ba? Mas magandang bigyan kita ng bagong bili. Napangiti lang si Aling Olivia na biglang napatingin sa kanyang anak na nakatayo sa pintuan. Napatingin din tuloy doon ang mag-asawa. Nandiyan ka na pala, Enrique. Nakita mo na ba ang kwarto ninyo? Opo, medyo
Pagpasensya nyo na kung gano'n ang kwarto, ha? Hindi na kasi kami makapaglinis. Hindi rin naman namin akalain na hindi pala naglilinis ng kwarto yung si Linda. Napakababoy na talaga nakatulong yon. Dapat matagal na namin pinalayas eh. Tama ang Sir Dominic nyo. Kayo na ang bahala ng nanay mong maglinis doon, ha? Sige na, Olivia. Kami nang bahala rito sa pagsusunog. Maglinis na muna kayo ng kwarto nyo. Total, nakapag-order na ako ng hapunan kaya hindi ka na magluluto ngayong gabi. Tatawagin na lang kita kapag kakain na kami ng sir mo. Sige ma'am, salamat po. Salamat po. Maglilinis na kami ni nanay ng kwarto. Kagad na nagtungo ang mag-ina sa nasabing silid at nang makita nga to ni Aling Olivia ay hindi rin siya makapaniwala. Grabe naman yung dating katulong nila sir at ma'am. Biruin mo, natis niyang matulog sa ganito kabahong kwarto. Parang imposible rin naman na may matutulog dito, Nay. Mainit, walang electric fan, walang unan, saka pati kutsyon at kumot. Parang bodega naman to, Nay, na matagal nang hindi nabubuksan. Nakita ko yung kutsyon. Sinunog nila kanina. Siguro lahat ng ginamit ng tamad na Linda na yon, niliyaban na ng amo natin. Galit na galit sila anak. Sobrang tamad daw talaga tapos ang sabi ni Sir, ninakawan sila bago umalis yung si Linda eh. Napaismid na lang ang payat na binata habang inaayos sa mga karton para lumuwag ang space sa nasabing silid. Hindi talaga siya kumbinsido sa sinabi ng mga amo. Bagamat wala naman siyang pagdududa sa kabaitan ng mga to, dahil nung una pa lang silang makausap ni Ginang Rosemary ay nagbigay na kaagad ang kanilang amo ng mga pangangailangan nila. Ito pa nga ang nagpamasahe sa kanila papunta rito. Mainit nga rito. Hindi bale. Magre-request ako kina ma'am at sir ng electric pan. Baka inilabas lang nila yung gamit na electric pan dito ni Linda dahil wala namang tumatao. Hindi na umimik ang binatilyo. Naglinis na lang siya na naglinis hanggang sa kahit papaano ay lumuwag-luwag na ang silid at nawala na ang kulob na amoy kahit papaano. Pagsapit ng 6:30 ng gabi ay pinuntahan sila ni Ginang Rosemary at tinawag ang kanyang ina para maghanda ng hapunan para sa mag-asawa. Ganda na kami ng pagkain, Olivia. Tapos kumain na lang kayo mamaya kapag tapos na kami. Ayos lang ba, Enrique? Naku, kung wala pong problema, Ma'am Rosemary, para matuloy ko na rin po yung paglilinis dito. Tama po ang anak ko, ma'am. Napakasipag sa bata. Kaya hindi ako nagkamali ng pag-aralin ka sa kolehiyo. Ay siya nga pala, mamaya, mga bandang 9:00, kakausapin ko kayong mag-ina para malaman ninyo mga dapat at hindi dapat gawin dito sa bahay. At least, maging aware kayong mag-ina. Medyo mainiti na kasi ang ulo ng asawa ko. Alam niya na kapag tumatanda, lalo na kapag naka-wheelchair na. Kaya, uunahan ko na kayo. Pagpasensya niyo na lang kung mapapagalitan kayo, ha? Ngumiti lang ang mag-ina, kaya nagpatuloy sa pagsasalita ang matandang babae. Siya, tara na, Olivia. Pag-alis ni Ginang Rosemary at Aling Olivia ay nagtuloy na sa paglilinis ang binata. Makalipas lang ng ilang minuto ay bumalik din ang kanyang ina para tumulong kay Ginoong Dominic sa pag-akyat ng hagdan. Habang nagliligpit ng pinagkainan si Aling Olivia, ay sinamahan na nga ni Enrique ang among lalaki paakyat sa silid nito na nasa 2nd palapag. Nang nandun na sila, ay napalingon siya sa silid na nasa pinakadulong bahagi ng bahay. Tila kasi may narinig siyang mahinang kaluskos mula roon. Dahilan na rin para saglit siyang matigilan. Bakit ka tumigil? Ano po kasi, parang may narinig akong ingay doon banda sa kwartong nasa dulo. May iba po bang tao rito? Wala. Masyado kang matanong Dali mo na. Buksan mo ang pinto. Hindi na nakaimik ang payat na binata sapagkat
nagulat siya sa kakaibang reaksyon ng lalaking amo. Mula sa pagiging maamong tupa ay tila ba bigla na lang tong naging mabangis na leon. Nang nasa loob sila ng kwarto, ay pasimpleng napatakip ng ilong si Enrique dahil sa amoy ng kulog. Medyo marumi rin ang nasabing silid na naintindihan niya naman kung bakit. Kaya napabulong na lang siya sa sarili. Hindi na siguro nakakapaglinis sila, ma'am at sir. Kaya ganito ang amoy at itsura ng kwarto. Sinamahan niya ang Ginoo hanggang sa makaupo ito sa kama na inayos niya muna saglit. Sir, gusto niyo po bang linisan ko muna tong kwarto? Pwede naman. Ikaw na munang bahala na maglinis. Medyo maamoy na rin kasi ang kwarto dahil hindi na kami nakakapaglinis ni Rose. Sige po, ako na pong bahala maglinis. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang binata ay nadinig na naman niya ang mahinang kaluskos mula sa pinto ng nasa dulong silid. Nakabukas kasi ang pinto ng kwartong kinaroroonan nila, kaya naman dinig ang nasa labas. Tahimik na nagkatinginan ng dalawa bago muling nagtanong si Enrique. Hindi po kaya may kung anong hayop dun sa dulong kwarto, sir? Baka po pusa o daga. Mas maigi sigurong i-check ko na. Sinabi lang walang tao ron. Hindi ba ako naintindihan, ha? Sorry po, sir. Sige po, maglilinis na ako rito sa kwarto ninyo. Bumaba ka na ron. Kumain ka na. Po? Narinig mo sinabi ko, di ba? Lumabas ka na. Bumaba ka na at kumain kasabay ng nanay mo. Bilis! Sige po, sir. Pasensya na po kayo. Isara mo yung pinto. Paglabas at pagsara ni Enrique ng pinto ay muli siyang napatingin sa pinakadulong silid, pero wala na ang may hinang kaluskos na naririnig niya. Pagbaba ng kusina ay naabutan niya ang ina na nag-aayos na ng kakainin nilang dalawa, pero nandun pa rin si Ginang Rosemary. Buti at nandito ka na, Enrique. Bago kayo kumain at bago ako umakyat, sasabihin ko na mga dapat at hindi dapat gawin sa bahay na ito para magkakaintindihan tayo. Si Dominic at ako, uunahan ko na kayo. Dahil nagkakaedad na, medyo kung minsan pabago-bago ang mga mood. Habang nakaupo sa tapat ng hapagkainan, nakinig lang ang mag-ina sa sinasabi ng babae nilang amo. Una, maaga kaming nagigising ni Mister. Kung minsan, 5:00. Yun na ang pinakamaagang gising namin. Simula nang mawala si Linda, madalas hindi na kami nakakapag-almusal sa umaga. Panay-panay na lang kami kape. Kaya Olivia, sa umaga pa lang paggising namin, dapat may nakaredy ng agahan. Sige po, ma'am. Ang payo ko sa inyo, kapag tinawag kayo, dapat walang teka-teka, lalo na ang Sir Dominic nyo. Ayaw nun ng ganon, napatamad-tamad, katulad ng hayop na Linda na magnanakaw na yon. Tapos sa second floor, wag na wag nyong bubuksan yung pinakadulong kwarto. Nakita mo naman na siguro ang tinutukoy kong silid, Enrique. Opo, ma'am. Matanong ko lang po, ano po bang meron sa kwarto na yon? Bodega po ba? Kanina po kasi, ha? Hindi na naituloy ng binata ang pagsasalita sapagkat biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ginang Rosemary. Mula sa pagiging maamo ay bigla na lang tong sumeryoso at tila bumagsik, katulad na lang ng reaksyon kanina ni Ginoong Dominic. Basta kapag sinabing wag papasukin ang kwarto na yon, wag niyong papasukin. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Pasensya na po kayo sa anak ko kung masyadong mausisa, ma'am. Huwag kayong lalapit sa pinto na yon. Dahil kapag nakita namin kayong mag-ina, magagalit kami sa inyo. Sabay na napatango ang mag-ina at pagkatapos noon, bigla namang ngumiti ang amo nilang babae. Nawirduhan ng mag-inang kasambahay sa inasal na yun ni Ginang Rosemary.
May tanong pa ba kayo? Kung wala na aakyat na ako sa itaas. Sige na at kumain kayo dyan. Wala na po akong tanong. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat rin po, ma'am. Pag-alis ni Ginang Rosemary ay tila nakahinga naman ng maluwag si Enrique. Pakiwari niya kasi kanina lalo na nag-iba ang hilatya ng mukha ng kanilang amo ay partong isang naging mabangis na hayop na handa silang sakmalin. Ang weird naman ng amo natin, Nay. Hoy, anak, manahimik ka. Baka marinig ka. Ay, siya nga pala. Olivia, pakikuha na nga pala muna yung electric fan sa kwarto para may magamit kayo. Inakyat kasi muna namin dahil wala ng tao ron sa bodega. Ibig ko sabihin, sa dating kwarto ni Linda, nagmukha ng bodega. Mutik pang mapasigaw si Aling Olivia dahil sa pagkagulat na biglang pagsulpot ng kanilang amo. Napaoo na lang siya kaagad at sumunod dito habang ang anak niyang binata ang naiwang mag-isa sa kusina. Habang kumakain ay iginala niyang tingin sa buong bahay at doon niya nga mas napagtanto na parabang may kakaiba sa bahay na kanilang amo. Sana magtagal kami ni nanay dito. Parang nagpapakita na kagad ng tunay na ugali yung mga amo namin Sana mali ang iniisip ko. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na nga ang kanyang nanay dala ang electric fan. Nilapag muna to ng babae saka nagpatuloy sa pagkain hanggang sa pareho na silang matapos magina. Nay, ilalagay ko po ba itong electric fan sa kwarto? Sige na. Maglilinis lang ako rito saglit sa kusina. Susunod na rin ako roon. Sabi nga pala ng amo natin, magtyaga muna tayo sa sahig ngayong matulog. Paglabas namin bukas o sa makalawa ibibili na raw tayo ng kutsyon, kumot at saka mga unan. Sige po, may karton pa naman doon. Buti, nilinisan ko sakto, may mahihigaan tayo. Hindi na nagsalita pa si Aling Olivia kaya nagdire-diretso na ang binata sa silid nilang mag-ina at nag-ayos ng kanilang tutulugan. Matapos makapaglatag ng karton at mabuksan ng electric fan, nahiga na siya at nakatulog din kaagad dahil sa pagod. Kinabukasan, magaan lang ang gawain ng mag-ina sa buong bahay kaya naman inaya sila na mag-asawa nilang amo na magpunta sa mall para bumili ng kutsyon, kumot at mga unan. Kinausap na rin ni Enrique ang mag-asawa tungkol sa pag-aaral nito at kung saan nila balak na mag-aral sa kolehiyo. Pero sa huli, sina Ginoong Dominic at Ginang Rosemary na rin ang nagsuggest ng paaralang papasukan niya at kursong kukunin niya. Hindi naman na tumanggi ang binatang payat dahil ang mga ito naman ang magpapaaral sa kanya. Gusto niya lang makatapos ng kolehiyo para naman mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang ina kapag nakakuha siya ng magandang trabaho. Sa mga lumipas pang araw, linggo at buwan, naging maayos pa naman ang pakikitungo ng kanilang mga amo sa kanila. May mga pagkakataon na nagbabago ang mood ng mag-asawa pero iniintindi yun ng mag-ina dahil ito naman ang bilin sa kanila. Habang tumatagal din sa bahay na yon, ay mas lalong naku-curious si Enrique sa silid na nasa dulo ng ikalawang palapag. Madalas pa rin kasi niyang naririnig ang mahihinang kaluskos sa nasabing silid. Kung minsan din may mga pagkakataon na tuwing mapapabangon siya ng madaling araw, ay naririnig niya sa taas ang mag-asawa na kung hindi tila may kinagagalitan, minsan naman ay nagtatawanan. Lumalim tuloy ng lumalim ang hinala niya na may itinatago talaga ang mag-asawa sa silid na yon. Araw ng Biyernes, naalimpungatan si Enrique dahil sa lamig. Pagtingin niya ay hinatak pala ng kanyang nanay ang buong kumot. Napakamutuloy siya ng ulo dahil doon. Tsaka bumangon at lumabas ng silid. Pagkagaling sa banyo, ay napatingin siya sa orasan at nang mapansing mag-aalas 4 na pala na madaling araw, ay babalik na sana siya sa silid nila ng ina.
Pero bigla na lang sumagi sa utak niya ang tungkol sa kwartong nasa ikalawang palapag. Nagtaka kasi siya dahil ngayon ay parang tahimik at wala man lang siyang naririnig na kahit anong ingay mula sa itaas. Dahil doon ay naramdaman niya na lang ang sarili na naglalakad papunta sa itaas. Nang nakatayo na siya sa tapat ng nasabing silid ay tila bigla siyang natauhan. Anong ginagawa ko dito? Pababa na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng silid ng mga amo niya at nakita siyang nakatayo roon. Biglang tumalim ang mga mata ni na Ginoong Dominic at Ginang Rosemary pagkakita sa kanya na nasa tapat ng pinto ng ipinagbabawal na silid. Anong ginagawa mo dyan, ha? Hindi, sinabi ko na sa inyo na bawal dyan. Hindi pa man natatapos ng Ginang ang pagsasalita, ay mabilis na naglakad ang Ginoo na parabang hindi to hirap sa paglalakad. Hindi na rin nakapagpaliwanag pa si Enrique na biglang nawala ang antok matapos makitang galit na galit ang ekspresyon ng mukha ng kanyang mga amo. Bunyemas kang bata ka! Sumail ka! Sumail ka! Magkakasunod at malalakas na paghampas ang natamo ng payat na binata mula sa lalaki niyang amo. At kahit pinagsasalag niya ang mga kamay dahil sa payat niyang yun ay wala siyang nagawa. Nang tumama sa mukha niya ang kamaon ni Ginoong Dominic ay natumba siya sa sahig at nahilo. Bumangon pa siya at napahawak sa ilong matapos maramdaman ang pagtagas ng dugo dito. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin tumigil si Ginoong Dominic na galit pa rin habang si Ginang Rosemary naman ay panay-panay din ng pagsigaw at pagmumura sa kanya. Nang tila magdidilim na ang paningin ng payat na binata, ay naaninag niya ang ina na nagulat din sa mga nangyari saka pumagitna sa kanila. Sir, ma'am, ano nangyari? Bakit niyo po sinasaktan ng anak ko? At naman po, tutugo ang ilong niya. Tila nahimasmasan naman ang mag-asawa pagkakitang namumutla na si Enrique habang dumudugo ang ilong. Pero halata pa rin ang galit sa itsura ni Ginoong Dominic habang si Ginang Rosemary naman ay tila nabigla din sa mga pangyayari. Bakit hindi mo tanongin ang suwail mong anak, ha? Ano bang nangyari, Enrique? Hindi nakaimik si Enrique. Marahang tumagas ang luha niya dahil sa takot. Sa unang pagkakataon kasi ay nakaranas siya ng pananakit at ang masaklapan nito ay sa hindi niya kadugo. Ibaba mo na muna siya, Olivia. Kamutin mo ang ilong niya. Maganda ka na rin ng almusal. Sige na, ako nang bahala sa asawa ko. Hinatak na kaagad ng babaeng amo ang kanyang asawa pabalik sa kwarto habang ang mag-ina ay bumaba na rin sa kanilang silid. Ano ba kasing ginawa mo roon sa tapat ng kwarto na iyon, ha, anak? Tingnan mo tuloy ang nangyari sa iyo. Kasing pumasok diyan sa kokote mo. Sorry po, Nay. Sa susunod, pag-isipan mo ang mga kinikilos mo, ha? Kung gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, anak, sundin mo ang mga amo natin. Hindi na sumagot pa ang payat na binatilyo pero marami siyang gustong sabihin na sinarili na lang niya. Matagal na kasi siyang kinukutuban na merong tao sa loob ng kwartong yon dahil nga sa palagi siyang may naririnig lalo na kapag madaling araw. Hindi siya sigurado kung alam to ng kanyang nanay o hindi, pero malakas talaga ang kutob niya na may kakaibang sikreto ang kanilang amo. Dito ka muna at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Baka mamaya kapag nakita ka ron ni Sir Dominic uminit na naman ang ulo nun. Sige po, Nay. Sorry po talaga. Hindi na po mauulit. Sige na, matulog ka na muna. Total wala naman tayo masyadong gagawin ngayong araw. Hahatiran na lang muna kita ng almusal rito. Tapos mamaya tatawagin kita kapag maglalaban na, ha? Para may katulong ako. Opo, Nay. Salamat po. Paglabas ng kanyang nanay ay umidlip na nga muna si Enrique at nagising lang matapos siyang maramdamang bumukas ang pinto. Akala niya ay si Aling Olivia ang pumasok kaya humarap siya sa pinto. Pero nang makitang si Ginoong Dominic ay pinanayuan siya ng balahibo dahil sa takot. Lumayo ka nga dyan, bilisan ka! Natatarantang tumayo si Enrique at lumapit sa among lalaki.
Nasaktan ka ba? Ano pakiramdam mo? Okay naman na po ang pakiramdam ko, sir. Pasensya na po pala kaninang madaling araw. Hindi naman po ako pumasok nun sa pinagbabawal na kwarto. Halika dito. Pagkalapit ng binatang payat ay hinawakan siya ng among lalaki sa magkabilang balikat at pagkadaka ay hinimas-himas yun bago magsalita. Pagpasensyaan mo na rin ang mga ginawa ko kanina. Pagkatapos sabihin niyo ng Ginoo, ay biglang tumalim ang mukha nito at tila nanlisik na naman ang tingin kaya mas lalong kinabahan si Enrique. Sinubukan niyang tumanggal sa pagkakakapit ng amo pero bigla na lang yung humikpit na para siyang pinipiga. Pagpasensyaan mo na rin ang ginawa ko kanina. Dahil kulang pa yun. Sir, tama na po, sir. Nasasaktan na po ako. Dahil suwail kang bata. Asahan mong parusa na gagawin ko sa'yo. At kapag nakita pa kitang lumapit o umakyat lang sa taas, dalawa kayo ng nanay mong pobre ang tatamaan sa akin. Naintindihan ba? Opo, sir. Tama na po. Aray! Bago pa humiyaw sa sakit ang binata ay tinanggal na ng matabang Ginoo ang mahigpit na pagkakapisil niya sa magkabilang balikat ng payat na binata. Kagad lumabas ng silid si Ginoong Dominic at nang mawala na ito sa paningin ni Enrique ay napaluhan na lang ang binatilyo ng tahimik habang hinihimas-himas ang magkabilang balikat na tila na lamog. Dahil sa pangyayari ay tila nag-iba na ang trato ni na Ginoong Dominic at Ginang Rosemary sa mag-ina. Tila ba nanlamig na ang pakikitungo ng mag-asawa lalo na kay Enrique. May mga pagkakataon din na madalas na nakikita ng binatilyo kung paanong bulyaw-bulyuan ng kanyang ina pero wala naman siyang magawa kundi magbulag-bulagan at magbingi-bingihan na lang. Araw ng linggo, 9:30 ng gabi, kung saan pinaka-day off na talaga dapat ni Aling Olivia. Tuwing Sabado naman ang day off ni Enrique. Katatapos lang maghapunan na mag-ina ng mula sa ikalawang panapag, ay pasigaw na nagsalita si Ginang Rosemary. Olivia! Olivia! Bakit ka nga dito sa kwarto? Pagpapamasahe kami mag-asawa. Bilisan lang ha! Mula sa kusina ay papunta na sana si Aling Olivia nang pigilan siya ng anak. Nay, day off niyo po ngayon. Sabihin niyo po sa mga amo natin. Para namang umaabuso naman yata sila, Nay. Hayaan mo na, nak. Ngayon lang naman yan. At hinahinaan mo yung boses mo, baka marinig ka. Itotoo naman po sinasabi ko, Nay. Hindi bale. Sa susunod kapag day off ko, sasabihan ko sila sir at ma'am. Dali-dali nang umakyat sa ikalawang palapag si Aling Olivia habang ang binata ay naglilinis na ng mga pinagkainan nila sa kusina. Natapos na niya ang lahat ng gawain sa kusina. Nakapagbaba na rin siya ng mga sinampay at nakapag-ayos ng higaan nila sa kwarto pero hindi pa rin bumababa ang kanyang ina. Ang tagal naman ni nanay. Grabe namang masahe yun. Ipinikit na niya ang mga mata hanggang sa makatulog siya ng mahimbing. Pagkadilat ng mga mata ay eksaktong 12:00 na ng hating gabi. Pero wala pa rin ang kanyang nanay kaya lumabas na siya ng silid. Pagdating sa kusina ay naabutan niya si Aling Olivia na nakaupo sa tabi ng dining table. Nagulat pa nga siya dahil hindi niya napansin ang ina roon. Nakapatay kasi ang ilaw sa kusina. Nay, anong ginagawa niyo dyan? Bakit nakapatay ang ilaw? Bubuksak mo lang saglit ha. Huwag mo buksan, nak. Hayaan mo lang. Bakit ganyan ang boses niyo, Nay? Umiyak ba kayo? Halika na. Matulog na tayo. Bilisan mo dyan. Naglakad na si Aling Olivia pabalik sa silid nila habang naiwan naman doon si Enrique na takang-taka sa ganoong kilos ng kanyang ina. Matapos uminom ng tubig at umihi ay bumalik na rin ang binatilyo. Kakausapin pa sana niya ang ina pero nakatalokbong na to ng kumot at halatang tulog na. Naiga na rin siya at natulog kahit ang totoo ay napapaisip pa rin siya sa kakaibang ikinikilos ng kanyang nanay. Kinabukasan, nagising si Enrique dahil sa sigawan sa kusina.
Nang ibabaw ang boses ni Ginoong Dominic na tila kinagagalitan ng kanyang nanay, kaya lumabas kagad siya ng kwarto. Hayop ka talaga. Sinabi ko naman sa'yo kagabi pa, di ba? Ayaw ko ng ganitong almusal ngayon. Hindi ka ba nakakaintindi? Ano? Mas ulyani ka pa kaysa sa akin? Ibinato ng matandang Ginoo ang kutsara na tumama sa noo ni Aling Olivia. Dahil doon ay lumapit si Enrique at hinarang ang ina. Sir, wag naman po kayo mamamato. Hindi na naituloy ng payat na binata ang pagsasalita sapagkat hinawi na ni Ginoong Dominic ang lahat ng pagkain sa mesa, dahilan para mahulog ito at mabasag ang mga plato, baso at mangkok. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam na matinding takot ang mag-ina, lalo na nang makita nilang namumula ng husto ang mukha ng amo nilang lalaki. Kitang-kita sa tingin nitong tila mangangain kung gaano katindi ang galit na nararamdaman nito para sa kanila. Mga inutil kayo, mga utosong kayo, mga walang sabi. Puto nga ang wheelchair ko. Mga hayop kayo, bilis! Natatarantang lumapit si Aling Olivia at inabot ang wheelchair sa nagngangalit niyang among lalaki. Si Enrique naman ay parang naistatwa matapos makita ang malademonyong itsura ni Ginoong Dominic. Lumayo-layo ka muna sa akin, Olivia. Dahil baka hindi kita matansya dyan. Pagkasabing yun, ay sa kanya sinabunutan ng ginang na binitiwan din naman niya kaagad. Pagkaupo na matabang Ginoo sa wheelchair ay umalis na to ng kusina. Naiwan ang mag-ina kasama ang amo nilang babae na galit din ng tingin. Ang tanga-tanga mo naman kasi, Olive. Ilang beses nang inulit sa'yo kagabi ng asawa ka. Paulit-ulit. Gusto mo pa yata ng maraming sun para hindi mo makalimutan na. Ligpitin niyo yung mga kalat dito. Kayo ang kumain ng mga nasa sahig. Pagkaalis ni Ginang Rosemary ay hindi na napigilan ni Aling Olivia ang mapaiyak. Kaya nilapitan siya ng anak at inalo-alo habang nakaupo sa tapat ng mesa. Nay, umalis na tayo dito. Parang hindi ko na kaya itong ginagawa nila sa atin eh. Anak, kaunting tiis lang. Isipin mo na lang na para makatapos ka ng pag-aaral. Nay, magdadalawang buwan pa lang tayo dito. Pero grabe na ang pinapakita nilang ugali. Hindi ko po alam kung makakatis pa ako, Nay. Hindi na umimik si Aling Olivia. Pagkatapos siyang magpunas ng luha ay sinimulan na niya ang paglilinis. Tumulong na lang si Enrique habang iniisip kung paano niya makukumbinsi ang ina na umalis na sa lugar na yon. Lumipas pa ang mga araw at linggo, ay parang mas lalong tumindi ang paghihirap ng mag-ina sa poder ng kanilang mga amo. Magmula na mangyari ang insidente sa almusal, ay madalang nang bumili ng grocery si Ginang Rosemary. Pinagbawalan na rin silang magluto ng ulam kapag kakain silang mag-ina. At sinabing kung ano ang matitira nilang mag-asawa na pagkain, ayun lang ang kakainin nila. Napapadalas din ang pagpapatawag ng mag-asawa kay Aling Olivia tuwing gabi para magpamasahe kahit pa day off nito. Kaya hindi na talaga nagustuhan ni Enrique ang pinaggagawa sa kanila ng kanilang amo. Sumapit na naman ang linggo ng gabi. Nagpapahinga si Aling Olivia sapagkat bukod sa day off nito ay medyo masama ang kanyang pakiramdam. Si Enrique ang naghanda ng hapunan ng mag-asawa niyang amo na nakapagtatakang medyo maganda ang mood nung gabing yon. Aba, ang sarap nitong rellenong bangus ah. Ang galing mo talaga magluto. Saktong-sakto na kulinary ang kinuha mong kurso. Malapit na nga pala ang pasukan nyo, Enrique, di ba? Naka-ready na ba mga gamit mo pati uniforme? Opo, ma'am, sir. Kunin mo tong 500 pesos. Sa ngayon pagkasayin mo yan sa loob ng isang buwan na. Isang buwan po? Oo, malaki na yan. Kami nga nung nag-aaral kami nito ni Rose, umaabot pa ng 2 buwan sa amin ng 500. At saka, pwede mong lakarin yung paaralan nyo hanggang dito. Para makatipid ka rin lalo dit kumain. Huwag ka nakakain sa school. Gustong sabihin ni Enrique na iba ang panahon ngayon sa panahon noon
Pero pinigilan niya ang sarili. Nakita niya kasi na tila nag-iba na naman ang mood ni Ginang Rosemary. Para bang sinapian na naman to ng kademonyuhan. Kung ayaw mo wag pa. Huwag ka nang magbaon. Ano, tanggapin mo ba ito o hindi? Tinanggap na lamang ng payat na binata ang pera dahil baka tuluyang magbago ang timpla ng mga amo niyang parang may sira sa utak. Nang matapos na ang mga to sa pagkain, ay muling nagbilin si Ginang Rosemary sa kanya. May natira pa kaming ulam ng bangus dyan. Hindi pa halos nabawasan. Yan ang iulam nyo ng nanay mo, ha? Huwag na kayo magluluto. Kung ano ang tira-tira namin, yun ang kainin niya. Opo. Pagkatapos niyong kumain, papuntahin mo ang nanay mo sa taas dahil magpapamasahe ako. Pero sir, day off po ni nanay, di ba? Tila nagpantig ang tenga ni Ginoong Dominic dahil sa kanyang narinig. Wala naman siyang ginagawa, di ba? Kaya imbis na matulog lang siya maghapon, magmasahe na lang siya sa amin ng asawa ko. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ni nanay eh. Kahapon pa po. O kung gusto niyo, ako na lang po. Sir, ma'am. Bilisan mong maghugas. Kapag nainip ako, pupunta ako ang nanay mo at papatayuin ko kahit masama ang pakiramdam niya. Habang pinagmamasdan ng mga amo ay napapakuyom na lang ng kamay si Enrique dahil sa pagpipigil. Sa isip niya ay maraming ulit na niyang pinagmumura ang mga amo. Kaya habang naguhugas ay kitang-kita ang sama ng loob ng kanyang muka. Galit na galit siya habang hawak-hawak ang sponge at tanging nasa isip na lang ng binatilyo ay makalis sila sa lugar na yon. Pagkatapos maghugas ay sinilip niya muna ang ina sa kasaglit na pinakain at pinainom ng gamot. Nay, maiwan ko muna kayo saglit ha. Kasi pinapakit ako nila sir at ma'am eh. Dahil magmamasahe raw ako sa kanila. Sinabi ko kasing masama ang pakiramdam niyo. Kaya ako na lang ang... Natigilan na si Enrique sa pagsasalita sapagkat maigpit siyang hinawakan sa kamay ng inang naka-long sleeves. Halata sa paginginig ng kamay nito na tila ba natatakot sa kung ano. Bakit po, Nay? Ako na anak, dumito ka na lang. Hindi po pwede. Nay, kaya kayo nagkakasakit eh. Masyado nyo pinupuwersa ang sarili nyo. Dumito na po muna kayo, please naman. Iniwan na kagad niya ang ina dahil narinig na nila ang pasigaw na pagtawag ni Ginang Rosemary. Pagdating niya sa kwarto ng mag-asawa ay nakaiga na si Ginoong Dominic sa sahig na nilatagan lang ng makapal na kumot. Akala ko yung nanay mo na yung hahatakin ko rito eh. Ang tagal-tagal mo. Huwag ka nang tumunganga dyan. Imasahe mo na siya. Gusto ng asawa ko yung tinatapakan siya sa likod para may pressure. Siguraduhin mo lang na malinis ang paa mo, ha? Habang nagsasalita ang matandang babae ay nagsisindi siya ng scented candle para bumango ang amoy kulob na silid. Ganun na nga ang ginawa ni Enrique. Tinapaktapakan niya sa likod ang among lalaki. Ilang ulit at pabalik-balik subalit hindi na satisfy si Ginoong Dominic kaya nagalit ito. Ano mo naman yan? Ang gaan-gaan ng pagtapak mo sa likod ko. Ang lamya-lamya. Parang walang katimbang-timbang. Umalis ka nga dyan. Nakakaunat ka, ikaw tabakan ko dyan eh. Tumayo ang matandang Ginoo at saka siya tinitigan na masama bago magsalita ulit. Humiga ka dyan. Tinuturo ko sa iyo. Po? Hihiga ka. Gaba? Nagulat si Enrique dahil biglang piningot ng matandang babae ang kaliwa niyang tenga na para na tong matatanggal sa sobrang pagkakahatak. Pagkatapos ay itinulak siya ng among lalaki dahilan para matumba siya sa nakalatag na kumot. Magumot-tumad ka. Ipapakita ko sa iyo ang tamang pagmamasahe. Bilisan mo na! Sa takot ng binatilyo ay natataranta siyang nagtanggal ng damit sa kapumwesto ng pahiga. Sabi ko maghumot-humad ka, di ba? Ika ba? Ito yatang mapingot ulit sa kabilang tent eh. Sa sobrang takot ay napaluhan na lang si Enrique. Ang tingin niya kasi sa mga amo niya ay parang mga demonyo na at hindi tao. Biglang nangatog ang katawan niya
kaya naman ang mismong among lalaki na ang kumilos. Hinatak nito ang kanyang short at brief at saka hinagi sa sahig. Dumapa kang hayop ka para matutunan mo ang tamang masahe. Sir, ma'am, tama na po. Tama na. Sinubukan niyang tumayo at tumakbo palabas, pero sa laki ng kamay ni Ginoong Dominic ay nahatak kagad siya nito at malakas na naibalibag ng padapa sa makapal na kumot. Napaubo si Enrique dahil sa impact, pero mabuti na lang ay makapalang kumot kaya hindi ganun kasakit ang pakiramdam. Hayop kang tatanga-tanga ka. Ganito ang tamang pagmamasahe, oh! Pinagtatatapakan ng matabang matandang lalaki ang likod niya na parang akala mo ay stuffed toy lang. Napahiyaw sa sakit si Enrique pero hindi pa rin tumitigil si Ginoong Dominic. Natuwa naman si Ginang Rosemary sa kanyang nakita. Aliw na aliw siya sa sakit na nararamdaman ng kaawa-awang binata. Tumigil lang sila na makarinig ng tila lumagutok na buto sa tagiliran ni Enrique. At pagtihaya ay hindi halos makatayo ang binatilyo dahil sa sakit ng katawan. Parang nabalian siya ng buto sa tagiliran. Umiiyak lang ng umiiyak si Enrique at hindi na nakapagsalita pa dahil sa sakit ng tagiliran niya. Pero hindi pa rin natapos ang lahat dahil nakita niyang kinuha ni Ginang Rosemary ang scented candle saka lumapit sa kanya. Lingkisin mo nga saglit ang kamay at paa nitong gago na ito. Ganoon na nga ang ginawa ni Ginoong Dominic sa walang kalaban-laban na si Enrique na pumapalaho na lang sa paghingi ng tulong. Nang hindi na siya makaporma ay pinataka ng demonyang babae ang ari niya dahilan para lalo magkakakawag sa sakit ang kaawa-awang binata. Tama na po, sir, ma'am. Mga punyemas kayo, ang sakit. Anong sabi pa? Minumura mo kami, ha? May ang nagpapaaral sa iyo. Pinasusweldo namin ang nanay ba? Pinapakain namin kayo tapos mumurahin mo lang kami. Itong sayo! Makailang beses na pinataka ng matandang babae ang bibig ni Enrique hanggang sa magmakaawa na lang siya sa mga ito. Nang masatisfy na ang mag-asawa, ay pinakawalan na nila at pinagbihis ang binatilyong iika-ika dahil sa pilay na natamo nito sa tagiliran at dahil na rin sa pagkakalamog ng katawan. Kapag narinig kong magsumbong ka kahit kanino, nanay mo ang mas malilintikan. Bilisan mo at lumabas ka na ng kwarto. Naalibadbaran ako sa pagmumukha niyo ng nanay mo. Ito, kahit naman magsumbong yan, sino maniniwala? Mga sampid lang naman yan. Saka malalaman din namin. May kamag-anak kaming pulis. Subukan mo lang talaga, Enrique. Yari kayo sa amin ng nanay mo. Pagbaba ng hagdan ni Enrique ay natutop na lang niya ang bibig habang umiiyak dahil sa matinding pang-aabusong natanggap mula sa mga among alagad yata ni Satanas. Nang nasa kusina na siya ay naabutan niya ang ina na nakaupo sa tapat ng dining table habang naghihintay sa kanya. Pagkakita niya sa nanay niya ay sa kanya lang naunawaan na kaya pala lagi itong naka-long sleeve at ngayon ay sumama ang pakiramdam. Marahil ay ganoon din o mas higit pa ang ginawa ng kanilang mga amo kay Aling Olivia. Nay, umuwi na po tayo. Ayoko na rito. Umalis na tayo rito. Marahang hinatak ng ginang ang kanyang anak papunta sa kanilang kwarto at doon niya kinausap ng masinsinan. Anak, hindi tayo basta-basta makakaalis dito. Pasensya ka na. Sinubukan ko ng magsumbong pero nalaman kaagad nila dahil may mataas na opisyal silang kakilala. Kamag-anak siguro nila. Ibig sabihin po, Nay, binugbog din kayo? Bakit niyo lang po ito sinabi sa akin? Mas lalong napaiyak si Enrique habang kinukuyom ang mga kamay sa tindi ng galit na nararamdaman. Papatayin ko sila, Nay. Papatayin ko sila. Makinig ka, anak. Hindi tayo pa pwedeng tumakas dito sa bahay. Malamang dahil sa nangyari sa atin, magiging mas maigpit na sila. Kaya ikaw ang pag-asa ko, anak. Kapag pumasok ka ng eskwela, humingi ka ng tulong. Huwag dito sa lugar na to dahil marami silang kakilala. Sa malayong lugar ka humingi ng tulong. Paano po kayo? Baka kapag nalaman nilang nawala ako,
Baka po kung anong gawin nila sa inyo eh. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Ikaw, kailangan mo makahingi kaagad ng tulong para mailigtas mo kami ni Linda. Linda? Yung dati po nilang katulong? Oo, siya yung babaeng nakakulong doon sa kwarto sa itaas. Nakita ko siya nung isang madaling araw, pero wala naman ako magawa para tulungan siya sa ngayon. Kaya ikaw na lang ang pag-asa namin, anak. Marami pang pagpaplanong napag-usapan ang mag-ina, pero pinili na lang muna nilang magpahinga dahil sa parehong masama ang kanilang pakiramdam. Kinabukasan, pagkagising ni Enrique ay mataas ang kanyang lagnat dahil sa pilay na natamo. Bukod sa masakit na katawan ay namamagari ng tagiliran niya, kaya naman hirap siyang makatayo. Wala pa sana siyang planong bumangon, kaya lang bigla niyang narinig ang malakas na pagsigaw ng nanay niya mula sa likod ng bahay. Kaya kahit nahihirapan ay tiniis niya ang sakit na nararamdaman hanggang sa marating niya ang likuran ng bahay kung saan naabutan niyang sinasabunutan ni Ginang Rosemary ang kanyang ina. May hawak pang gunting ang matandang babae at inuunti-unti na nitong gupitin ang buhok ni Aling Olivia. Anong ginagawa niyo sa nanay ko, ma'am? Tama na po yan. Tumigil si Ginang Rosemary sa paggupit ng buhok pero patuloy pa rin niyang sinasabunutan ng kaawa-awang babae. Nagupit pa nga niya nang hindi sinasadya ang piraso ng kaliwang tenga kaya tumagas ang dugo mula rito. Bago makakawala ang babaeng kasambahay ay sinampal pa nito ng ilang ulit sa mukha si Aling Olivia. Grabe naman kayo. Mga wala kayong awa. Anong klaseng tao kayo? Hoy! Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Wala kang kagalang-galang na suwail kang bata! Napatras si Enrique pagkakita naman sa amo niyang lalaki na may hawak-hawak na tabak. Sinugod sila nito at hinagis ang tabak at tumama naman ito sa hinlalaki ng kanang paan ni Aling Olivia na dahilan ng pagsigaw nito at pag-iyak. Dapat lang sa inyo yan. Mga wala kayong silbing magnanay kayo. Olivia, bilisan mo na at magluto ka ng pananghalian namin. Kapag hindi ka kumilos yan, kakalbuhin kita. Dahil sa takot, kahit parehong masama ang pakiramdam, ay pinagtulungan na lang ng mag-ina ang pagluluto ng pananghalian. Habang naguhugas ng sinaing si Aling Olivia, pagkaangat niya ng long sleeves ay tumambad sa paningin ng kanyang anak ang iilang pasa sa kanyang kamay at braso. Hindi na umimik si Enrique, pero kitang-kita sa mukha niya ang matinding galit para sa mga amo nilang grabe kong magmalupit. Mabilis na lumipas ang oras. Nang matapos ng kumain ng kanilang mga amo, ay nag-usap silang mag-ina sa kwarto habang ginagamot ang mga sugat ni Aling Olivia. Nay, hindi ko na mahintay ang pasukan. Kailangan na natin makalis talaga rito. Baka bago pa dumating ang pasukan mapatay na tayo ng dalawang yan. Sige anak, pero makakaya mo bang tumakas? Mainit ka, masama pa ang pakiramdam mo. 2 po tayong aalis, Nay. Umiling-iling lang si Aling Olivia at pagkadaka ay hinimas niya ang anak sa ulo. Pinag-usapan na natin yan, di ba? Kailangan natin iligtas si Linda. Hindi rin naman maatim ng konsensya ko kung maiiwan natin siya rito, nak. Huwag ka mag-alala. Matitiis ko ang lahat hanggang sa makabalik ka. Dala ang tulong. Pero Nay, baka kung anong gawin nila sa inyo kapag nalaman nilang tumakas ako. Huwag ka mag-alala. Promise, nak. Hihintayin kita. Buhay kitang hihintayin kasama si Linda. Lahat tayo makakalaya sa impyerno na to. Kaya dapat makahingi ka kagad ng tulong pagka nakaalis ka na rito. Tutulman sa desisyon ng ina, pero wala nang nagawa si Enrique kundi sumunod dito. Pagsapit ng gabi, nang ipatawag na si Aling Olivia sa silid ng kanyang mga amo para magmasahe at para bugbugin, ay sinamantala na nga ni Enrique ang pagkakataong yun. Tumakas siya sa bahay ng mga amo. Dahil matarik ang bakod at puno ng mga matutulis, ay piniling dumaan ni Enrique sa maliit na kanal. Tinis niya ang mabahong amoy, mga daga at ipis. Makatakas lang siya sa impyernong bahay na yon. At dahil sa payat lang siya, mabilis naman siyang nakalabas ng kanal.
Yun nga lang ay iika-ika siya dahil sa pilay. Mabuti na lang din at kahit papaano ay uminom siya ng gamot sa lagnat at pain reliever kanina bago tumakas. Pasado 10:10 ng hating gabi, ligtas na nakalabas ng village ang Binatilyo. Sinikap niya ng sinikap na tumakbo hanggang sa makalayo sa lugar na yun. Hindi siya huminto sa police station na nakita niya dahil ayon kay Aling Olivia, sa lugar na yon ay may mga kamag-anak ang malulupit nilang amo. Nang nasa bayan na, ay sinubukan pumara ni Enrique sa jeep pero wala namang humihinto sa kanya dahil sa itsura niyang basa at nangingitim ang katawan dahil sa kanal. Bukod doon ay umaalingasaw din ang amoy ng imburnal. Para lang makalayo ng tuluyan sa lugar na yon, ay naglakad-lakad pa siya hanggang sa merong makitang nagpapatrol na mga kapulisan. Oras na rin kasi ng curfew. Kailangan ko makapagtago. Baka isa dyan ang kamag-anak ng mga amo namin. Kaagad niyang tinahak ang kakahuyan na nasa gilid ng daan. At dahil sa mataas ang damo at maraming puno, hindi na malaya ni Enrique na paslide pala ang bahaging yon. Dumausos siya at nagpagulong-gulong pababa. Huminto lang siya na makahawak siya sa isang malaking bato. Isinandal niya rin doon ang sarili at nang tatayo na siya ay nanakita naman ang kanyang tagiliran. Nakaramdam din siya na matinding panghihina hanggang sa umikot na ang kanyang paningin. Sinubukan niya pang maglakad kahit mahilo-hilo na at sobrang sakit ng katawan. Kaya lang ay tuluyan siyang bumagsak. Meron siyang narinig na tila ba yabag ng tao kasabay ng tila kung sino mang humahawi-hawi sa mga talahib. Nang idako niya ang paningin sa madilim na paligid ay meron siyang naaninag na anino. Pinilit pa niyang idilat ang nagdidilim na mga mata hanggang sa maramdaman niyang merong humawak sa kanyang buhok. Marahan niyang inaangat ang ulo hanggang sa malabo niyang makita ang nasabing tao na humahawak sa kanyang buhok. Dahil sa nagdidilim na nga ang paningin at sobrang sama na ng pakiramdam, kaya naman hindi na rin niya kinilala kung sino ang taong yun. Nay, ililigtas kita, Nay. Matulog ka muna ng mahimbing. Nay, tumakas ka na. Tara na, Nay. Ililigtas natin siya. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos siyang marinig yun, ay tuluyan na siyang nawalan ng malay tao. Nagising na lang siya matapos masilaw mula sa liwanag ng sikat ng araw. Saglit niyang iniharang ang mga kamay sa mukha at ang mapagtantong nakaiga siya sa isang papag ay pinilit niyang bumangon kahit masakit ang tagiliran. Humiga ka na lang muna dyan. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Ako na kukuha o gagawa. Pagtingin ni Enrique sa pintuan ng silid na kinaroroonan niya, ay doon niya nakita ang isang matangkad at maitim na lalaki. Nagtaka siya at inalala ang mga nangyari kagabi habang tumatakas siya sa bahay ng malupit nilang amo. Si nanay ko, kailangan ng tulong ng nanay ko. Maraming salamat po, sir, sa pagtulong mo sa akin pero kailangan ko nang umalis. Si nanay, kailangan kong tulungan. Kailangan ko siyang iligtas. Paano mo naman iniligtas ang nanay mo sa ganyang itsura mo? Natigilan din si Enrique at napatingin sa kanyang kalagayan. Pagkatapos noon ay bigla siyang nanlumo dahil alam niya sa sarili na wala siyang magagawa sa ganoong katayuan. Kaya sabi ko sa iyo, humiga ka muna at magpahinga. Pero ang nanay ko, Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Talagang sinadyang pagtagpuin ang landas natin para matulungan ko kayo ng nanay mo. Humiga ka na muna at magpahinga. Nagpunas ng muka ang payat na binata saka sinunod ang sinabi ng estranghero. Habang nakatingin siya sa kisame ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang ina. Baka kasi minamaltrato na si Aling Olivia ng malulupit nilang amo. Nilingon niya ang matangkad at maitim na lalaki. Saka nag-aalangan na nagtanong dito. Kuya, Helberto. Tawagin mo na lang akong Kuya Helberto. ako naman po si Enrique. Oo, Kuya Hilberto, mapagkakatiwalaan ko po ba kayo? Oo naman. Kagaya nga na sinabi ko kanina.
Sinadyang pagtagpuin ang landas natin para matulungan ko kayo ng nanay mo. Paano nyo naman po maliligtas si nanay? Natatakot ako dahil baka mamaya minamaltrato na siya ng mga amo namin na yun eh. Lalo na ngayon, malamang po alam na nilang tumakas ako. Pakiusap po Kuya Hilberto, tulungan niyo po ang nanay ko, pati yung isa pang kasambay na naiwan sa bahay ng malulupit kong amo. Ikwento mo sa akin ang lahat at ipinapangako ko sa iyo. Maliligtas natin ang nanay mo. Lumapit ang Ginoo sa nakahigang binatilyo at matapos mapalunok ng laway ay ikinuwento nga ni Enrique ang lahat-lahat kay Ginoong Hilberto. Habang nakikinig ay kitang-kita ng payat na binatilyo ang galit sa mga mata ng kanyang kausap. Sa huli ay napayak na lang si Enrique bago matapos ang pagkukwento. Dahil sa mga naikwento mo, Enrique, mas lalo akong nakakasiguro na sinadya ng tadhana ang pagtatagpo nating to. Paniwalaan mo ko, maililigtas natin ang nanay mo, kaya matulog ka ng mahimbing. Bago matapos ang araw na to, nasisiguro ko sa iyong magbabayad ng mga nanakit sa inyo ng nanay mo. Maraming salamat po Kuya Hilberto. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nailigtas si nanay, gagawa ko ng paraan para makabayad ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako maghahanap ng kapalit. Magpahinga ka na muna. May gagawin lang ako. Nakampante si Enrique matapos marinig ang mga sinabi ni Hilberto. Kaya nakatulog nga siya ng mahimbing at nagising lang nang marinig ang malakas na huni ng uwak mula sa labas ng tinutuluyan niyang bahay. Saglit siyang bumangon at sumilip sa bintana. Pinagmasdan ng uwak na nakadapo sa punong abot-tanaw niya. Kumurap-kurap muna ang mata ng nasabing ibon bago muling humuni at lumipat. Napatingin tuloy sa kalangitan si Enrique at doon niya na lang napansin na gabi na pala. Iginala niya ang tingin sa loob ng kwarto bago nagtatakang magtanong sa sarili. Ha? Nasaan kaya si Kuya Hilberto? Eksaktong pagkasabi niyang yon ay nakarinig siya ng mahinang bulong mula sa labas ng silid. Sinabayan din ito ng pagkalamnaman ng kanyang sikmura dahil kaninang umaga pa siya walang kain. Dahil sa pagka-curious at dala na rin ng pagkagutom, umalis siya sa papag at marahang naglakad palabas ng silid. Nang nasa pintuan na, ay dumungaw ng pakaliwa at pakanan ng binata hanggang sa marinig niya ulit ang bulong na nanggagaling sa kaliwa. Marahan at maingat siyang naglakad dahil madilim ang daan. Nang marating na niya ang isa pang bintana, ay pasimple lang siyang dumungaw roon. At nakita nga niya si Ginoong Hilberto na nakapikit habang magkahawak ang mga palad. Anong ginagawa niya? Nag-focus siya sa pagbulong ng Ginoo para maunawaan ang mga sinasabi nito. Kaya lang ay hindi niya talaga maintindihan. Ngayon niya lang narinig ang ganoong pananalita, kaya pinagmasdan na lang niya to na abala sa pananalangin. At habang nagbibigkas ng kakaibang panalangin si Ginoong Hilberto, ay nakaramdam ng kakaibang puwersa si Enrique. Madilim at mabigat ang puwersang biglang lumukob sa paligid. Sinundan pa yun ng pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin. Nang dumampito sa kanyang balat, ay biglang napayakap ang binata sa sarili dahil mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Kaya habang pinagmamasdan si Ginoong Hilberto sa pagsasagawa nito ng isang seremonya, ay sumiksik lang sa isang gilid si Enrique. Nagmasid siya sa paligid, dala na rin ng takot na baka may kung anong hindi magandang mangyari. Sa pagpapatuloy ni Ginoong Hilberto, ay bigla na ring nagpatay-sindi ang mga kandila at gaserang nakasindi. Mas lalo tuloy nadagdagan ng takot na nararamdaman ni Enrique, kaya mas humigpit din ang yakap niya sa sarili. Sa isang malakas na pagbigkas ng matangkad na lalaki, ay tuluyang namatay ang nagsisilbi nilang liwanag, kaya napaupo ang payat na binatilyo sa tindi ng takot na nararanasan niya. Tumagal ng 30 segundo ang kadiliman at nang muling magsalita sa Ginoong Hilberto ay isa-isa na ulit sumindi ang mga kandila at gasera.
malumanay na nagbanggit uli ng kakaibang dasal si Ginoong Helberto. Muling nagpatay-sindi ang mga gasera at kandila habang patuloy sa pagbigkas si Ginoong Helberto. Maya-maya pa ay isang ugong ang kanilang narinig. Pagkatapos noon ay mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Enrique kaya humigpit pa lalo ang yakap niya sa sarili habang nakaupong nakasiksik sa isang sulok. Nang mapadako ang tingin niya sa malaking garapo na nasa lamisita na nasa harapan naman ng Ginoo, doon niya nakita na parang may itim na usok na unti-unting pumapasok doon. Kinutukan niya talaga ng tingin ng malaking garapon hanggang sa ang usok ay unti-unting kumorte ng isang klase ng insekto na noon lang din niya nakita. Ano yan? Dahil doon ay napabaling ng tingin sa kanya si Ginoong Helberto at napangiti. Bakit ka nakasiksik dyan na parang bata, Enrique? Tumayo ka dyan at lumapit dito. Nagkaalangan man ay sinunod pa rin ng binatilyo ang sinabi ng kanyang kausap. Paglapit niya sa matangkad na Ginoo ay muli naman yung nagsalita at ipinaliwanag sa kanya ang kung anong nasa loob ng garapon. Enrique, may kakayahan akong mambarang at itong ginagawa ko ngayon ay isang paraan ng pambabarang. Nakakita mo ba ang mga nasa loob ng garapon na yan? Pagmasdan mong maigi. Kinakabahan man ay pinagmasdan nga niyang mabuti ang laman ng garapon. Nang makita niya nakakaibang insekto ang mga naroon, ay bigla siyang nangilabot at bahagyang napatras. Kakaiba kasi ang itsura ng laman ng garapon. Pare rin silang mga boses ng tao na naghahagikikan. Ano pong klaseng insekto yan, Kuya Alberto? Hindi yan mga insekto, pero wala namang problema na tawagin silang insekto. Kung yun ang gusto mong itawag. Mga masasamang espiritu yan na naipong ko sa garapon at uutusan para mailigtas ang nanay mo mula ron sa malulupit niyang amo. Paano niyo po gagawin yun? Hindi po ba mapapahamak ang nanay ko? Huwag ka mag-alala. Sinisiguro kong hindi mapapahamak ang nanay mo. Ito ang kakayahan ng mga mambabarang. Nagbibigay kami ng sumpa gamit ang masasamang espiritu o elemento na nagaanyong maliliit na nilalang. Kapag inutusan ko ang mga nasa loob ng garapon na yan, direkta silang papasok sa katawan ng mga amo mo. Sisirain nila ang loob ng katawan sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya nila hanggang sa sila ay manghina. Hindi alam ni Enrique kung matutuwa ba siya o maaawa matapos malaman ng mga yon. Sa kabilang banda ng kanyang isipan ay parang gusto na niyang ipatras kay Ginoong Helberto ang kung anumang gagawin nito. Ano pong mangyayari sa kanila pagkatapos? Malalaman natin bukas. Bumalik ka muna sa pwesto mo kanina at pagmasdan mo ang gagawin ko. Pagkatango ng payat na binatilyo ay dali-dali siyang bumalik sa sulok at pinagmasdan ang sunod na gagawin ng lalaking mambabarang. Muli siyang bumigkas ng kakaibang mga salita. Matapos ang banggitin ng pangalan ni na Ginoong Dominic at Ginang Rosemary, ay unti-unti nang naglaho ang mga maliliit na nilalang na nasa loob ng malaking garapon. Namilog ang mga mata ni Enrique matapos yung masaksihan habang si Ginoong Helberto naman ay sinenyasya na siyang lumapit. Pagsikat ng araw, sasamahan kitang pumunta sa bahay ng mga amo mo at kukunin natin ang nanay mo. Maraming salamat po talaga sa inyo, Kuya Helberto. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko kung wala ang tulong nyo. Pero sigurado po ba kayong tayong dalawa lang ang pupunta? Paano kung hindi nila ibigay si nanay? Dapat po siguro humingi po tayo ng tulong sa mga kinauukulan para mapanagot na po talaga yung mag-asawa na yun. Dahil sa pagpamalupit nila sa amin ni nanay, pati kay Ate Linda. Hindi ba sinabi mo na kanina sa kwento mo na maraming kakilala o kamag-anak na may pwesto ang mga amo nyo? Kung hihingi tayo ng tulong sa iba, baka mapahamak lang kayo, lalo na ang nanay mo. Huwag ka mag-alala. Ako nang nagsasabi sa iyo, sigurado ako, Enrique, sa oras na makita nila tayo at kapag sinabi kong kukunin na natin ang mga kasama mo roon, hindi sila makakatanggi. Talaga po? Oo,
Kaya kumain ka na muna at matulog na mahimbing. Huwag mong alalahanin ang lahat dahil hindi ako bumabali ng pangako. Maraming salamat po talaga, Kuya Hilberto. Lumuwag ang paghinga ni Enrique dahil sa mga sinabi ng Ginoo sa kanya. Pinanghawakan niya talaga ang mga yun kaya pagkatapos kumain ay natulog na siya kaagad. Sa unang pagkakataon, magmula nang makatakas sa poder ng mapagmalupit nilang amo ay nakatulog din ang matiwasayang binatilyo na walang daladalang alalahanin. Kinabukasan, dahil na rin sa sobrang pagka-excite ni Enrique, ay pasikat pa lang ang araw, gising na siya. Naabutan pa nga niyang tila nag-oorasyon na naman ang lalaking mambabarang. Makalipas lang ang ilang minuto, pagkatapos ng panalangin ni Ginoong Hilberto ay inaya na niyang mag-almusar si Enrique. Pagkatapos ay naganda na silang pareho papunta sa bahay ng mag-asawang Dominic at Rosemary. Nung una nga ay nag-aalangan pa ang payat na binata sapagkat natatakot siya. Mabuti na lang ay muling pinalakas ni Ginoong Hilberto ang loob niya. Nang nasa tapat na sila ng bahay ay biglang nangatog ang tuhod niya. Naalala kasi ni Enrique mga trauma na naidulot sa kanya ng malupit na mag-asawa. Ang matinding pang-aabuso na ginawa ng mga yun sa kanilang mag-ina at maging kay Linda. Lahat yun ay paulit-ulit na naglaro sa utak niya kaya bigla siyang napaluha ng hindi namamalayan. Huwag ka mag-alala, magiging ayos din ang lahat. Kinakabahan po ako eh. Pagkasabing yun ay kaagad pinindot ng matangkad na lalaki ang doorbell. Medyo matagal pero pagbukas ng gate ay tumambad kaagad sa paningin nilang dalawa si Ginang Rosemary. Pagkakita ng ginang kay Enrique ay biglang namula ang mukha nito sa galit at napasalita ng malakas. Walang yakang bata ka! Ang kapal ng mukha mong tumakas! Pumasok ka rito! Hahatakin niya sana si Enrique nang biglang nagtago sa likuran ng lalaking mambabarang. Huwag mo nang ituloy kung anong binabalak mo, nanay. Nandito kami para sunduin si Aling Olivia, pati ang isa pang kasambahay na minaltrato mo. Sino ka naman at anong pinagsasabi mo? Kung ano-ano sigurong pinagkukwento sa iyo ng batang payat na yan, ana? Naniniwala ka ba sa batang yan? Magnanakaw yan! Tumakas yan dito para manakawan kami! Pos, yung nanay niya, binalak akong patayin! Tama na po kayo sa kasinungalingan niyo, Ma'am Rosemary. Ilabas yun na po ang nanay ko, pati si Ate Linda. Walang Linda rito! At ang nanay mo, hindi ko na rin alam kung saan pumunta. Hinanap ka nun, hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon. Kapag hindi ka tumigil sa kasinungalingan mo, nanay, mamamatay kayo ng asawa mo bago lumubog ang araw. Kapal ng mukha mong lalaki ka! Hindi kita kilala at huwag mo akong pagbabanta-bantaan. Hindi mo kilala ang pamilya ko. Sumusumbong kita sa pamangkin kong sarhento. Nakikita mo ba yung mga pula-pula sa balat mo? Doon lang napansin ng ginang na marami na siyang pula-pulang butlig sa buong katawan. Habang pinagmamasdan ng mga yun ay nagpatuloy sa pagsasalaysay si Ginoong Hilberto. Inutusan ko mga masasamang espiritu na pasukin ang katawan niyong mag-asawa at sirain. Kapag hindi kayo nagbago, binibigyan kita ng tsansa na magbago Pero kapag hindi mo yung ginawa, sinisiguro kong mamamatay kayong mag-asawa bago lumubog ang araw. Walang hiya ka talaga, ha? Bago pa matapos ng ginang ang pagsasalita, ay nakarinig na sila ng sigaw mula kay Ginoong Dominic. Pagkatapos noon ay nakita nila itong tumatakbo papunta sa kinaroroonan nila. Halata sa itsura ng Ginoo ang matinding takot at katulad ng kanyang asawa ay puno na rin ang katawan niya ng mga pulang butlig. Rose! May insektong gumagapang sa tiyan ko! Nararamdaman ko! May mga insekto sa loob ng katawan ko! Nakita ko kanina! May lumabas sa mata at ilong ko! Pati tenga! Hindi na naituloy ng Ginoo ang pagsasalita sapagkat bigla na lang bumulwak sa bibig niya ang sandamakmak na insekto. Matapos makita ni Ginang Rosemary ang pagsuka ng kanyang asawa, ay bigla siyang nahintakutan at napatingin kay Hilberto na nakangiti habang pinagmamasdan sila.
Si Enrique naman ay natakot at nagulat din sa mga nasaksihan. Anong ginawa mo sa amin ng asawa ka? Natigilan na ang ginang dahil unti-unti na rin niyang nararamdaman na merong gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Bigla rin siyang nangiti ng husto habang ang asawa niya ay patuloy sa pagsuka ng mga itim na insekto. Kapag hindi nyo ibinalik si Aling Olivia at Linda, sinisiguro kong hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Dahil doon ay wala nang nagawa ang mag-asawa kundi tumupad sa usapan. Itinuro nila kung nasaan ang mga kasambahay na kaagad pinuntahan ni Enrique sa ipinagbabawal na silid. Nay! Nay, nandito na ako! Salamat sa Diyos, anak. Ligtas ka at nabalikan mo kami. Pagkakita niya sa ina na punong-puno ng pasa ang muka, ay napaiyak siya habang niyayakap to na mahigpit. Naawa siya ng husto para sa ina. Subalit nang makita niya ang kalagayan ni Linda na sobrang payat na ang itsura at kawawang-kawawang kalagayan, ay mas nanlumo siya. Parang nawala na rin kasi to sa katinuan. Ligtas silang nakaalis sa lugar na yon dahil sa tulong ni Ginoong Hilberto. At katulad ng napagkasunduan, inalis nga na mambabarang ang sumpang iginawad niya sa malupit na mag-asawa. Hinatid silang tatlo sa isang ahensya na tumutulong sa mga naabuso at sa kabutihang palad ay napanagot ang mag-asawang Dominic at Rosemary. Walang nagawa ang mga kamag-anak nila na nasa posisyon at kahit matanda na ay nakulong pa rin sila. Pagkatapos noon ay hindi na nakita pa ni Enrique si Ginoong Hilberto. Sinubukan pa nilang mag-ina na puntahan ang tirahan nito pero hindi na rin nila nakita kaya sobrang nahiwagaan ng binatilyo. Siguro, Nay, anghel yon si Kuya Hilberto na pinadala ng Diyos para tulungan tayo. Kung ano man o sino man siya, anak, lagi kong ipinapanalangin ang kaligtasan niya para marami pa siyang matulungan na kagaya natin. Ako rin, Nay. Bago nga matulog ang mag-ina, ay nagpasalamat sila sa Diyos at ipinagdasal na rin si Ginoong Hilberto dahil kung hindi dahil sa tulong nito ay hindi sila makakalis sa poder ng mapagsamantala at malulupit nilang amo. Ngayon, sa biyaya ng Diyos, ay nagkaroon sila ng pwesto sa palengke at gumaling naman ng tuluyan si Linda na kinuha nilang tindera. Wakas!